naman sa base sa UNCLOS na may degree of finality na atin ito. So para magbigay sila ng statement na ganyan, malaking sinungalingan ito. Kung may nature reserve na gagawin sila, unang-una, hindi naman kailangan ayusin yung Scarborough Shoal kasi in itself, it's already untouched. Kung gagalawin man yan, doon masisira yun. Kaya baliktad nga yung sinasabi nila, gagawa ng nature reserve pero sisirain nila. So, talagang sinungalingan talaga. Follow-up question po, no? Ano ang programa ng NYC para palakasin itong pakikipaglaban ng mga kabataan patungkol sa karapatan natin at soberenya ng West Philippine Sea? Well, ang punto natin sa National Youth Commission ngayon, sinasabi ko lagi, kahit aktivista ka, kahit konserbatibo ka, kahit mahirap ka, mayaman ka, basta Pilipino ka, problema mo to. Kaya sa mga kabataan, nananawagan ako, lalo na sa ating mga SK, step up. Wag na puro paliga, wag naman puro kung ano-ano. Isipin nyo anong pwede nyo gawin para sa West Philippine Sea. May 10% kayo ng barangay, gamitin nyo yung budget nyo para gawin yung mga ganito. Kasi bakit National Youth Commission at mga civil society organizations lang gumagawa? Dapat kayo mga kabataan sa gobyerno, iniisip nyo lahat yan. And kaya niyan kung kailangan nyo ng tulong, nandito ang National Youth Commission. Pero ang punto is, we're under fire in the Philippines. Alam naman natin maraming problema ngayon, di ba? Hindi naman natin mapapagkaila yan kahit sa loob ng gobyerno natin. Pero huwag natin kakalimutan, may laban din sa labas. And the minute na pumasok ang ibang bansa sa bansa natin, lahat ng mga problema natin dito sa loob, hindi na agad problema yun. Problema natin ang ibang tao. Kaya ngayon pa lang dapat pinaninindigan nyo ito. At sa mga barangay level sa ating mga SK, dapat sinisimulan nyo na yung mga project nyo na ganito. Sir, anong importance ng makikialam yung mga kabataan dito sa laban natin sa West Philippine Sea? Napaka-importante kasi kung may plano ang kalaban natin na in the next 100 years, gusto nila mapasa kanilang buong Southeast Asia, ang mga kabataan ngayon ang magmamana sa kinabukasan, tayo din. So kailangan pinaglalaban natin ngayon yan. Kasi kung hindi tayo nagsasalita ng ganito ngayon, baka bukas wala na tayong boses. Kaya kailangan ngayon pa lang, pinaglalaban nyo na. And ano to hindi lang porket iisipin nyo sa ibang tao, sa mga masa, wala kayong boses. Diba? Kung bumuo kayo, lahat kayo, sa buong Pilipinas, kahit ang mga neighboring countries, maririnig talaga tayo. Pag narinig nila yon, lahat ng mga binubulit, magiging team din. Kailangan team tayo kasi ang kalaban natin sobrang laki. Chairman, pinuri po ni Dr. Jose Antonio Goycha, Chairman Emeritus ng mga makabayang grupo, ang layunin ng DepEd na isama sa curriculum ang West Philippine Sea. Kayo po, bilang NYC Chairman, ano po ang opinion nyo patungkol dito? Suportado po to kasi dapat bata pa lang alam na ng mga bata. Alam na mga bata yung kwento na to. Kung ako nga, masasuggest ko pa, dapat may mga storybooks tayo sa kabataan. Alam nyo, ang laking problema na ang literacy rate natin sobrang bagsak. Pero alam mo, one way to help the Philippines, kumuha lang tayo ng storybook. Diba? Para sa mga kabataan natin sa laylayan. Hindi naman nila kailangan pumasok sa paaralan eh. Pag meron kang aklat, kahit na may mga bata na syempre, hindi naman lahat nakakapasok, hindi naman lahat may pera. So, isang alternatibo to para sa mga tao sa bahay na alam pa rin nila kung anong nangyari sa Pilipinas. And sa amin sa National Youth Commission, para sa SK at least, gusto namin maanyayahan sila na gumawa ng mga module, gumawa ng mga seminar para mag-imbita ng mga resource person gaya ng Coast Guard, kami sa National Youth Commission, para makausap ang mga bata sa mga grassroots area. Kasi alam nyo, minsan, itong problema na to, pag hindi konektado sa gutom, hindi maintindihan ng tao. Yes. Diba? So kailangan may paraan na maintindihan talaga ng kabataan natin. Kaya nagpapasalamat ako sa media, tsaka siguro hingi na rin ako ng tulong sa inyo na yung masa talaga, kailangan maintindihan nila kung bakit natin ito ginagawa. Tayo siguro naiintindihan natin to, diba? Pero yung iba hindi. So kailangan maintindihan nila na konektado to sa gutom. And alam niyo bakit konektado to sa gutom? Pag kinuha lahat ng resources natin sa West Philippine Sea, lahat ng mga mangingisda, lahat ng mga importation natin maapektuhan. Kaya kailangan ngayon palang pinaglalabanan natin kasi tinetesting tayo kung anong gagawin natin pag ginagawa nila yon. Kaya kailangan ngayon palang lumalaban na tayo. Sir, anong masasabi nyo na nung mga unang panahon natin na ang mga kababayan natin ay lumalaban talaga pag sinabing bansa ay lalaban para sa bansa gaya ng ating mga bayani. Pero ngayon po may mga iba't ibang kababayan tayo na sumusuporta sa wala raw pong West Philippine Sea. Tayo daw po ay na umahangad lang ng alapaap o walang maibubunga itong West Philippine Sea. Ano pong magandang mensahe niyo po sa mga naninira po sa ating adikain? Siguro yung konteksto nila is dahil tinatawag dati South China Sea talaga yung parte na yun. Opo. Pero hindi naman yun ang pinag-usapan natin eh. Ang pinag-usapan natin yung ideolohiya eh.
pinaglalaban natin is kaya tayo may West Philippine Sea kasi may nagbubuli at kinukuha yung mga resources natin. Yun naman yun eh. Kailangan hindi natin ma-miss yung punto na yun. Yes. Okay, tinatawag natin South China Sea. Dati naman, hindi naman tinatawag natin. Pero inaaway na tayo. Kaya kailangan manawagan tayo sa mga tao para malaman ng mga tao na atin yan dahil ginagawa ng kalaban is may fake news sa kanila daw yun. Yes. Kailangan lumaban tayo. Wala na silang pakialam kung sinabi natin West Philippine Sea. Kasi yun ang nasa utak natin at nasa puso natin eh. At para makuha natin yung mga kababayan natin, kailangan maakit natin sa kanila na may co-ownership sila o na may-ari rin sila doon sa West Philippine Sea. Kaya natin tinatawag na West Philippine Sea. Sa lahat ng mga nagda-doubt, no, mga ito, tingnan nyo naman yung nangyayari sa Coast Guard. Yung natanggalan ng daliri. Hintayin nyo pa ba may mamatay bago kayo maging concerned? Ngayon pa lang, the minute na tinamaan na sila, tulungan na natin sila. Ang Philippine Coast Guard, they are civil society. They are civil members of the government. And in fact, dapat pinapalakas pa natin sila. And kaya, syempre, alam ko nga, may mga diferensya sa mga gobyerno ngayon, pero talagang, alam mo, ultimo, nagpapasalamat talaga kami kay Pangulong Bongbong Marcos kasi kahit na may mga ibang problema, hindi na pa rin ito pinapabayaan and hindi na kami pinapakialaman na lumaban para dito. Kaya pinapanawagan ko lahat ng mga sa tingin nyo na hindi kayo sigurado, research kayo, magtanong kayo ng mga tao para malaman nyo talaga yung mga nangyayari sa ngayon sa West Sir, Philippines. for recording purposes lang, can we give emphasis again dun sa budget ng barangay, especially ng SK, na kung saan-saan ginagamit instead of ilaban natin sa West Philippines? Bali, ang mga SK, meron silang 10% ng barangay budget. And nasabi ko dati, hindi naman mali yung magpaliga kasi kahit ako naglalaro naman sa liga dati. Pero sa ngayon, ang kinakailangan ng Pilipinas is more than liga. So, mga budget ninyo, lalo na sa mga malalaking barangay, isipin nyo naman paano kayo gagawa ng mga advocacy na ganito. Lalo na sa mga probinsya along the West Philippine Sea. Kasi, alam nyo, hindi lang naman lahat puro computer games ang dapat natin gawin. Isipin natin, how do we train ourselves to address fake news? Alam nyo ba, ang China, kalaban natin, yun ang ginagawa. Tinatay ng kabataan nila para tumulong sa cybersecurity operations nila. Kailangan ganun din tayo. Magpapatinag ba tayo? Ang Pilipinas ang pinakamataas sa traffic ng Facebook at YouTube. Magpapatinag ba tayo? Marami rin tayong hacker sa Pilipinas. Magpapatinag ba tayo? Gamitin nyo ang enerhiya nyo to good use. And at the end of the day, marami tayong mga kapatid sa laylayan na kulang din ang kapasidad at training. So siguro, isipin nyo, paano nyo matatap yung mga tao na yun at makakapacitate sila para magamit natin sila sa laban ng West Philippines. Chairman, last na po from my end. 2028 is fast approaching. Sa tingin niyo po ba magiging malaking factor po para sa susunod nating pipiliin na presidente na kailangan kasama sa kanyang paninindigan ang para sa West Philippine Sea? Dapat. Kasi kung hindi nyo iniisip yun, hindi talaga kayo Pilipino. So at the end of the day, again, sinasabi ko, kahit supporter kayo ni ganito, supporter kayo niyan, itigil nyo na muna yan. Kasi ang kailangan nyong isipin is yung kapakanan ninyo. Unang-una, nasasagot ba yung gutom ninyo? Pangalawa, na-address ba yung sa West Philippine Sea? Kasi kung papasok na naman sa 2028, paglalaban na naman, magugutom na naman yung mga tao. Kasi habang naglalaban yung mga tao, tayo nagugutom, at least yung mga masa. Lagi huwag mong kakalimutan, karamihan sa Pilipinas ay masa. So kaya dapat sa mga siniswerte na nasa posisyon na ganito, dapat iniisip, sila muna ang iniisip. Sir, basang-basa na tayo pero salamat po tanong ko po, bukod po dito sa mural na napakaganda po, meron po ba tayong pagkilos? Kasi alam po naman natin na tayo po ay pangalawa sa pinakamataas na social media user sa buong mundo. Meron po ba tayo bukod sa mural, mga social media attachments na ating pinaplano para po sa paglakad sa ating West Philippine Sea? Binigyan kami ng pondo ng Kongreso, no? Medyo malaki yung pondo namin, kaya medyo nag-iingat lang din kami. Yes. Pero yung pondo na yun is para sa PR and Stratcom Advocacy para sa West Philippine Sea. Ngayon, sa taon na 2025, may budget po, nag-sign po tayo ng Memorandum of Agreement with the Philippine Information Agency, pati Philippine Coast Guard. So, ang ginagawa po namin is, nagsuschool caravans po kami kasama si Commodore J. Tariela. So, hindi pa po ako nakakasama, pero behind the scenes kami po yung sumusubok na magpondo. This fourth quarter, naghihintay pa lang po kami ng konfirmasyon ng dalawang universidad para makagawa pa kami ng caravan. Pero next year, talagang gusto namin makita sa ads
ads ng YouTube, Yes. sa ads ng Facebook. Yes. Kaya inaanyayahan talaga namin lahat ng mga Pilipino na i-share nyo yun. Instead mag-share kayo ng fake news, i-share nyo ang kampanya natin para sa West Philippines. Nice, nice. Sir, maraming salamat po. Salamat po. Kahit basang-basa tayo. Thank you po, sir. Thank you po. Kasi tayo panawagan mo sa SK na instead na gamitin sa mga paligid.